Hello po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay papunta ng SSS at yung pong ating aplikasyon para sa ating SSS 18-month advance pension ay rejected. Number 516. Okay, so dagdagan ng ating mga papers. Babalik tayo ron. May naging issue, may naging problema, may nagdoble. So mamaya ko po sasabihin sa inyo lahat. At kami ay may hanapin pang birth certificate. Kailangan. Naku, mahangin. Dito sana tayo magkikantuhan para presko. Pero wala tayong magagawa kasi baka hindi rin tayo magkarinigan. Okay sana dito. Dala ko po ang mga katibayan ng ating pinaglalaban. Pag-usapan na lang natin sa loob, okay? Ay, okay. So, ayun. Nagkaroon po tayo ng problema. Nagkaroon po ng problema ang aking SSS. Yung tipong naglalaway ka na. At kasi nga, I mean, nai-apply mo na, nag-expect ka na. Everything is positive. Kahit yung mga feedback ng iba na okay, ganyan yan, 3 weeks na yan, okay na, meron na. Yung kahit hindi man tayo nagmamadali, ayun talaga yung regulasyon. Ganun talaga yung haba ng paghihintay o ng processing. 3 weeks daw to 1 month. I'm referring po sa ating... Okay lang ba? Wala tayong salamin. I'm referring po sa ating application ng 18-month pension na ibibigay ng advance sa atin. Tama-tama kasi na 3 weeks nung dumating yung email, sabi ko, naku, eto na. Tama-tama, magbe-birthday tayo. Makakabawas tayo ng konti ron. Kahit isave man natin yung iba para sa ibang bagay, siyempre, makukuro tayo doon kasi, ano natin yun pension natin yun, hulog natin yun. Siyempre, hanggat buhay tayo, di ba? Mas magandang natitikman na natin. Tapos ay yun, hindi pa tayo malabo. Pag open ko ng aking email, ito yung tumambad sa akin. Ayan. Na may issue. Wala tayong magagawa kundi mag-report sa SSS. So napunta tayo doon kasi wala may ibang option Walang ibang pwedeng gawin, dapat gawin, kundi ganun talaga, magtanong sa SSS kung ano baga. Habang on the way kami ni Buknoy, medyo nag-iisip kami, paano, anong SSS number? Isang SSS number naman na sinusulat ko. Ang aking, sa matagal ng panahon, yun lang yung sinusulat ko kapag may mga kailangan sikusuhin, kailangan buuin, or kinakailangan fill outan, na kailangan ng SS number, yun. So sabi ni Buknoy, baka ka phone number, pero hindi, detalyado talaga na SSS number. So doon ako medyo nagtaka. So eto na nga, nandun na kami sa SSS at tunay ka. 2 ang aking SSS number or parang SSS account. Because yung isa, ang pangalan ay Robert Gaba. At saka yung aking family name. Yung Gaba kasi middle name. At dun sa isa, Robert G. And then yun, yung aking apelido. So, lumabas doon na kailangan kong i-cancel yung isa because 2 nga siya.
na ni sa hinagap ay wala akong iniisip na may ganun pala. So kahit pa siguro pagbalik-balik ta rin at itanong sa akin kung bakit may dalawa, hindi ko na siguro mahagip ng isip ko kung paano nangyari yun or saan baga nagtrabaho ba ako sa ganito, ibang ginamit ko or something like that. Wala na, hindi ko na kayo masasagot. Pasensya na kayo. Basta ganun, syempre, may ganun because ginawa ko, yun. Ginamit ko. So, meron talagang existing, hindi mo sila gagawa ng kung ano na lang. Totoo yun. And then, so, need na ilagay doon sa form na Robert Gaba. Yung from G to Gaba. Okay na. So, pinaspasan na namin. Okay, book na, let's go. Ang kailangan pala nga, nakalimutan ko sabihin, ang kailangan para maayos ang lahat ay birth certificate. So, sabi ko, sakto, meron ako. So, dumating na ako sa bahay, hinalwat ko na lahat, ganyan, confident ako na meron. So, ang nakakatuwa nito at nakakagulat, may mga birth certificates ako. Kasi nung nag-apply ako for ano tawag dito, for pension sa Japan, ay kailangan yung mga pinapadalhan ko, mga birth certificate nila, marriage certificate, mga isang kapatid ko, na nagpapadala ko sa kanila, ganun. So, naitago ko yung mga birth certificate ng aking ni Ira, ni Kuya Lito, at saka yung marriage contract ni ate, at saka birth certificate yata. Yung sa akin, wala. So, ang isang naisip ko si Ira, wala, negative. And then, ang sumunod ay si Ate Malen, positive. Iyon. So, yun. Kinuha ko na kay ate, finil-outan ko ulit yung ito yung mga forms na kailangan, E4, and then, yan, certificate natin of live birth. So, pagdating sa opisina, bumalik na kami, ay kailangan dali ng photocopy ng dalawang ID. So, habang nag-fill out ako, di nagpapakopya si Boknoy. And then, tinawag numero, mabuti, syempre, yun ang isang advantage natin na tayo maganda naman at sexy, edi priority tayo. Yung alam mga Thunders yung kasabay natin. Thunders group. So, yun. So, ibang lalaki, ibang staff, sa lalaki ako napapunta. And then, actually, ay, parang may ganun kasi, yung umuwi ka na, ang tagal ng panahon, more or less 20 years ako nawala, pabalik-balik lang, hindi pa na ako lumalabas pag umuwi ako. So parang kilala ko siya na hindi ko mabate. Pero yung approach niya, parang, uy, kilala niya ako. Wala namang uy, pero parang, sir, ganyan. Alam mo, kilala mo, tanda ko rin ang mukha niya. Kaya lang, hindi mo na alam kung tatawag mo, sir or bossing. Kasi pa syempre, pag may terms of endearment, kapag close mo, ay hindi ako sure. So hindi kayo matawag na darling kasi, or mahal, ganito. Ganun kasi ako mahal at saka darling. Ayun, so wala na lang akong ginagamit na term. Okay po. Ganun lang. Hindi ako nagamit ng sir, hindi ako nagamit ng kuya or whatever. Basta to play safe. Di ba sa nagkakaroon ng problema, di ba sa gender? Di ba lamang pag Becky, di ba nag-issue ngayon yan? Sa isang araw natin pag-usapan. So dito muna tayo. So yun, ipinasa ko na sa kanila. So NA lang yung iba, NA. Yan, ganyan. Si Bok na pinasulat ko para mabilis. Okay, so nag-stop tayo automatic because nag-taas yung temperature. Masyadong mainit yung ating phone. Kaya pinaurong ko si Hibok no itong sasakyan pinaurong natin. Anyway, saan ba tayo tumigil? Nabitin tayo. So, sa Ate Malen merong birth certificate. So, yun, mabutit meron siya. Pareho kami hindi mahilig magtatapon. Minsan ba yung iba mga hindi ba talaga kailangan pero naka-file, naka-save pa, naka-file pa. So, nagpa-pile up na yung mga ibang mga papers ko minsan. Yan. So, siyempre may regalo sa ate kasi hindi na tayo, inimutan natin pamirienda kasi kung pupunta pa ako, yun ang option ko na lang kumuha sa PSA. Pero kahit pa priority, ay siyempre, mahabang intayin, mahabang may pila-pila pa rin. Yan. Sana tayo. Ganito ang sabi ng kausap ko,
hindi siya ganun kadali. Babalik ako, binigyan nila ako ng another sheet. Ipapakita ko lang daw ito. Nasaan yun? Eto. Yan, hindi ko napapakita yung laman kung ano nakasulat. Number ito, para hindi na kukuha ng queue number, didiretso na ako sa kanya. So, kung bakit matagal, yung verification dun sa aking request to cancel, yung dating number, na yung dating number pa lang yun, yung pala yung tunay na number pa. So, itong lagi kong ginagamit sa mga pagbabayad ko, yun, siya laging ginagamit. Buti na nagkaroon ng problema talaga na hindi pa credit yung mga binayaran ko sa loob ng mahabang panahon because ginagamit ko number ganun. Walang ganun. So far, wala silang sinabing ganun. Sana wala talaga. Yun. Pero wala silang ibinibigay na idea na pwede magkakaroon. Walang ganun. At wow, sobrang sakit kapag may mga ganun pa. Nang babaliwala yung payments mo dahil ibang number mo wala. Gusto ko naman walang ganun. So, yun. It would take 3 weeks to 1 month. After nung 3 weeks or 1 month ng paghihintay, kasi pupunta raw ako doon wala akong email na expect or hihintayin. Pupunta lang ako sa kanila to verify kung dumating na or kung approved na yung pag-cancel ng aking SSS, ng isang SSS number. At pagpunta ko sa kanila after a month or after 3 weeks, dun pa lang uli magsisimula, dun pa lang ulit parang i-re-apply online yung aking pagkuha sa aking 18 months na pension in advance. 18-month lump sum na ibibigay ng advance. So, that would take another 3 weeks to 1 month. So, 2 months pa. Hindi abot sa ating birthday. Finished. Ang mahalaga is, lagi naman tayong positive. So, kailangan natin lagi naman tayong positive. Lagi tayong optimist. Na laging may magagandang dahilan ng lahat. Whatever, sa mga gustong magpadala sa ating kaarawan, ito po yung number. Pwede naman yun. Okay. So, yun. After 1 month, punta na tayo ng SSS, and then after nun, i-apply na natin. I-apply na natin yung nasa inyo sa Cebu. I-apply natin yung online. Darating din yan syempre. Kung magkano expected natin, hindi man ganun kalaki. Baka naman mamaya harangan ninyo ng iba diyan. At ako, ito ka nakuha ng pension or something. Sabi nga natin ng kapatid ko, huwag na. Kasi baka kalahin nila may pera, malaking pera. Hindi mo malaki yun. Konti lang. So sa mga magagaling mag-compute, 2-4 lang yung ating hulog. Na hindi ko talaga alam na, I thought yung 2-4, malaki na. Yun. Kasi tinaas ko yun from 2,000, tinaas ko 2-4. So, akala ko bongga rin yun pala. Ay, hindi. So, sa mga magagaling mag-approximate o sa mga magaling magkwenta, yun po. Makikita nyo na hindi ganun kalaki. Pero mahalaga, meron tayong pambili ng gamot. Kasi lifetime na po yung ating sakit na chronic sa liver. Tayo po ay pinipilit lang. Hindi na pinipilit, kundi talagang dapat maging masaya because buhay pa. Muntik na ako mawala, diba? Natagtagan tayo siguro ng mga 50,000 followers simula na magkasakit ako. 2 years, 3 years ago. Simula dumatmuy ako sa Pilipinas. At marami doon hindi na napapanood yung mga nangyari sa atin, yung muntik na tayong mawala sa mundo, yung ating pagkakasakit.
So, yan, muli natin ipapalabas yan, siguro sa Facebook, para sa mga bago natin taga-subaybay. Kung ano ba talaga nangyari, ano ba yung naging sakit ko niyan. So, yun. And mahalaga ay, yun na nga, mahalaga ay buhay tayo at patuloy tayong lalaban kagaya mo at kagaya nila. Laban lang. Ano po? Okay. So, may mga pagkakataon kagaya natin sa ating age kasi, sa age nating lahat, na hindi nagkakakalayo ng mga edad, di ba pinipilit natin pabagalin? Ngayon, mabibilisin natin ang pilit ang, ang mga panahon para mas mabilis na dumating yun sa ating pensyon. Ay, nako. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa friend about sa inyo, good sa imas. At bibigyan ko kayo ng update siyempre lagi. At pabuhay lahat ng pinasa masulok ng world, Rheumatology po more and more and more. Thank you.